Bagong segment ng It's Showtime na Throwbacks, scripted daw. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Biyernes, September 13. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! Sa mga parokya, unahin natin ang views online ng dalawang pre-primetime show which are ang Family Feud hosted by Ding Dong Dantes under GMA Network and Will Twin ni Willie Revillame ng TV5. Ito ay kuha kahapong episode September 12, araw po yun, ng Webes para sa kanilang Facebook Live. Sa oras na 5:50 PM ang Family Feud ay may 5,900 views at ang Will Twin naman ay may 2,300 views. Para naman po sa kanilang main YouTube channel, ang Family Feud ay may 11,000 at ang Will Twin naman ay may 8,600 viewers. So bali ang total views na nakuha ng Family Feud ay 16,900 viewers at ang Will Twin naman ay 10,900 viewers. So let's move on to highest views ng dalawang noontime show kahapong episode. Ang It's Showtime around 1:23 PM sa segment na Throwback sila ay may 89,000. Ang Eat Bulaga sa ganap na 1:36 PM segment na Gimme 5 sila ay may 85,000 views. Meaning po mga kaparokya, hindi po na-meet ng It's Showtime ang average daily views po nila na 100,000 at ang Eat Bulaga naman po ay above sa average views na 70,000. Meaning mga parokya, 2 in a row na hindi nakaka-reach ang It's Showtime ng average views nila, even Vice Ganda is present. Last Wednesday nga ay umabot ng 86,000 at kahapon ay 89,000. Anyway, speaking of new segment ng It's Showtime na Throwbacks, may nabasa kong comment about sa segment na ito from my video kung saan sabi dito ay baka scripted daw ang Throwbacks. Well, basahin natin ang comment nito mga kaparokya. Yung Throwbacks na scripted, mga parokya patanong po yan, may question mark po yan. Mas kailangan ba ng mga celebrity contestant ang premyo na 150,000 o mas may nangangailangan pa na kababayan natin? Mga artista talaga galing umarte. Ako isali nila sa Throwbacks, kailangan ko ng malaking pera. Sa Eat Bulaga, mga celebrity guest ng pera fee or sa pera fee ay binibigay sa studio audiences ang panalo. Sa Throwbacks, hindi. Kailangan ba ni Yobab, Gerald Napoles, yung new gen na si Jello ang premyo? Sabihin na natin kailangan nila. Kaso, hindi ba mas may nangangailangan ng premyong yan na hika-host na kababayan natin? Baka scripted lang din, baka lang naman. So yun nga mga kaparokya ang sinabi niya patungkol nga sa segment ng It's Showtime. Kumbaga hindi siya sigurado na nagtatanong lang dahil nga bakit daw mga celebrity ang contestant ng Throwbacks. Gayong marami namang mas deserve na mas nangangailangan ng papremyong ibinibigay nila. Sabi niya dito na magaling umarte mga artista. Siguro tingin nito ay pwedeng napag-usapan na para masabing nagbigay sila ng papremyo. Dahil mga parokya, malaking papremyo po ang 150,000 na ibinibigay po nila sa segment na yan. Kasi nga mga parokya, yan din ang opinion ng mga ibang netizen na kesyo mababa daw magbigay ng papremyo ang It's Showtime. Tapos magbibigay ng malaking papremyo sa mga artista pa na hindi naman naghihikahos sa buhay. Well, may point naman din talaga at valid ang sinabi ng nag-comment sa video ko. Ito kasi talaga ang nangyari mga kaparokya sa pilot episode. Ang naglaro po kasi ay si Gerald Napoles at sa jackpot round siya po ay nakapag-uwi ng 150,000 or maybe 155,000. Not sure. Anyway mga parokya, para sa akin, base sa opinion ko, magkaiba po kasi talaga ang atake ng Eat Bulaga at It's Showtime. Tulad po ng sinabi ni Tito Soto, ang programa po nila is like public service program masquerading entertainment. Ang It's Showtime po ay pure entertainment na may tulong. I don't think na scripted to mga kaparokya. Maybe yung games na to ay para sa mga celebrity talaga. Or maybe this week lang
yung celebrity contestant. Then sa mga susunod na episode, hindi na. Kumbaga para sa akin, tulad ng mga nabasa ko about sa bawal, judgmental ka ba na kesyo, hindi daw maganda. Kumbaga na-judge agad ang bawal, judgmental dahil hindi daw maganda. Kumbaga mga parokya, kaumpisa pa lang ng bawal, judgmental ay ginudge na agad. Ganon din yung point ko dito mga parokya. Isipin natin na yung throwbacks masyado pang maaga para husgahan. Pero in fairness, malaki talaga ang papremyo ng segment na ito ng It's Showtime. 150,000. Malaki yun mga parokya at maraming matutulungang hikahos sa buhay ang papremyo ng It's Showtime na yan. At masasabi natin na valid talaga yung comment or yung sinabi ng netizen na ito. Kayo mga parokya, what's your thoughts patungkol dito? Anong masasabi ninyo sa sinabi ng isang netizen na nag-comment sa aking video? Please comment down below. Sa mga parokya, mamaya na ang concert ng legit Dabarkads na si Ice Sigera sa Music Museum na pinamagatang Ice Sigera Video Okay Hits OPM Edition. So, lagari talaga ang original Eat Bulaga Baby na si Ice Sigera. At ayon sa kanya, nung pumasok siya sa Bulaga, last time ay sold out daw ang ticket pero nagdagdag pa daw dahil maraming gustong makapunta sa concert nito. So hindi makakaila na si Ice Sigera ang isa sa hinahangaang singer sa bansa. Siyempre, ikaw ba naman graduate ng Conservatory of Music sa University of Santo Tomas, talagang hahasa ka at nakapaligid pa sa iyo yung magagaling na musician na sina Tito Vic and Joey. Well, again, mga parokya, mamaya 8 p.m. sa Music Museum ang concert po ni Ice Sigera. Good luck kay Ice Sigera at kinukongratulate ko na po ng maaga si Ice Sigera. Mag-ingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.